Mapaalam kami mga kapatid sa lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kumusta po ang isang linggo natin mga kapatid? Pinagpala. Praise Amen. God. Amen. Tayo po pinagpala. Amen. Dahil anak po tayo ng Diyos. At yung hindi pinagpala, yun yung hindi anak ng Lord. Maniwala kayo doon? Amen mga kapatid. Paano pagpapalay ng Diyos kung hindi man kilala ang Diyos? Kung hindi mo kilala ang Diyos, paano mo siya makikilala? Amen? Ay paano ka pagpapalain ng Diyos kung hindi mo siya kilala? Halimbawa, yung tatay mo, hindi mo siya kilala, hindi mo siya pinapansin. Sa tingin mo ka, bibigyan ka ng hingin mo sa kanya? Hindi, di ba? Ganon din mga kapatid ang ating Diyos. Kaya marapat lang na lagi natin siyang kinakausap. Amen? Sa kabila ng ating meron man ng mga kabigatan. Sabi nga ng tema natin mga kapatid, ito po ang unang Huwebes at unang araw ng buwan ng August. Ang bilis ng panahon mga kapatid, amen? Parang kailan lang kalagitnaan na tayo ng taon. At ang tema natin mga kapatid, Braving the Storm. Marami tayong pinagdaanan, amen? Sa lalapit na pagdaos natin ng ikapito mga kapatid na pasasalamat sa ating Diyos. Na-witness natin kung paano tayo dumaan mga kapatid sa mga samot-saring mga pagsubok, mga kabigatan. Amen? Hindi lang sa mga personal, hindi lang sa pamilya, kundi sa kongregasyon mga kapatid. Amen? Marami tayong napagdaanan. Pero mabuti ang Diyos natin mga kapatid. At hindi lang siya basta mabuti. Makapangyarihan ng Diyos natin. Amen? Dahil sa kabila ng mga pangyayari mga kapatid, sa kabila ng mga meron tayong pinagdaanan, hindi niya tayo iniwan at pinabayaan. At yan yung kasi ang pangako niya. Kaya hold on lang mga kapatid sa salita ng Diyos. Huwag tayong bibigay. Kaya sabi ng tema natin, Braving the Storm. Dahil sa kabila ito mga kapatid, ng mga storm natin sa buhay, mayroon itong kapalit na maganda at napakaganda mga kapatid. Kung maalala natin kung sa Mateo mga kapatid, kung saan yung mga disciple, nung natutulog ang Panginoong Diyos, nung nasa dagat sila, bumagyo ng malakas. At hindi lang basta bagyo mga kapatid, talagang kung sa panahon ngayon, yun yung nangyari sa Tacloban, amen? Malakas yun. Pero ang Lord, mga natutulog siya. Pero yung mga disciple na nag-alala sila. At sino ko na nilang nilapitan? Ang ating Panginoon, amen? Hindi sila lumapit kung sino yung makasama nila, ginising nila ang ating Panginoong Hesus. At ganun din mga kapatid ang ating meron tayo na pananampalataya. Ang unang lalapitan natin mga kapatid sa kabila ng storm natin, si Lord. Amen? Jesus. Dahil hindi tayo mga pinapabayaan ng Lord. Kahit yung wala ka ng wala ng way. Amen? Wala ng paraan, mga kapatid. Sa mundo, sa tayo mga tao, mga kapatid, wala tayong paraan. Pero si Lord, mga kapatid, punong-puno po yan ng paraan. Kung kaya niya napakalmahin yung storm ng panahon ng mga disciple, mga kapatid, how much more sa atin ngayon? Na mismo na naniniwala tayo na hindi man natin siya nakita, pero naniniwala tayo na meron siya.
Kasi ang sabi ng Bible na mapalad yung mga nakakita sa Kanya, pero mas higit na mapalad yung mga naniniwala na hindi siya nakita pero naniniwala sila sa Kanya. So paano na kayo mga kapatid, halimbawa na hininto niya yung bagyo doon yung panahon na yun. Ano na lang kayo sa atin? Kung i-compare natin yung anong meron tayo, so sa storm na yun na meron noon, mga kapatid, wala doon sa nangyari sa kanila. At gumising ang Panginoong Hesus. Ang sabi ng Lord na huwag kayong matakot. At ang sabi ng Lord, ang gusto ng Panginoon lang mga kapatid, sa gitna ng ating mga storm sa buhay, ang nais ng Lord mga kapatid, magkaroon lang tayo ng matibay na pananampalataya. Malaking pananampalataya. Dahil ang sabi niya doon ng mga disciple, kasi nag-alala sila, ang sabi niya, nakahilit ng inyong pananampalataya. At ang nais ng Lord ng mga kapatid, yung magtiwala sa Panginoong Hesus. Kasi wala man tayong pupuntahan. Naalala niyo sinabi ng Panginoon nung sinabi niya sa mga apostol niya na kayo rin ba ay alis din? Iwanan niyo rin ba ako? Anong sabi ng Apostol Peter mga kapatid? Sabi niya, Panginoon, saan kami pupunta? Na sa iyo ang salita na nagbibigay ng buhay. So saan tayo pumunta mga kapatid? Wala tayong ibang pupuntahan, kundi ang Panginoon Hesus lamang. Hindi tayo pwedeng pumunta kung sino-sino lang kasi walang ni sino dito sa mundo na to na pwedeng makapagligtas sa akin maliban nating Panginoon Hesus mga kapatid. So sa gitna ng ating storm mga kapatid, kailangan ng Lord na maging matatag po tayo sa mga storm natin sa buhay. Kahit yung alam natin na, yung inakala natin na wala tayong paraan. Sa mundo sabi ko nga, walang paraan. Pero sila mga kapatid, maraming paraan. He's a way maker, mga kapatid, mga Diyos natin. Kaya ang nais ng Lord, mga kapatid, ay magtiwala lang po tayo. Amen? Huwag tayong bumitaw. Yan ang nais ng Diyos sa ating mga kapatid. At ang sabi niya dyan, braving the storm. At ang ibig sabihin mga kapatid, ano ang ibig sabihin na braving the storm? Ibig sabihin mga kapatid, huwag tayong bumigay sa anuman meron po tayo. Kung isipin natin is a matter of choice, kung paano tayo humarap sa mga pagsubok sa buhay. Ito ba halimbawa mananampalataya ka sa pagsunod mo sa Panginoon Diyos, dumating yung mga storm mo sa buhay na wala ka ng paraan mga kapatid. Doon ba sa mga storm na yan ay umatras ka na o ayaw ka na sa paglilingkod sa Lord, sa Panginoong Diyos, o humiwalay ka na, iwanan mo na ang Panginoon Diyos mga kapatid, ano ang mangyayari kung ganun? Ang nais ng Lord mga kapatid, huwag tayong bumitaw. At choices natin yan, is a matter of choice kung paano natin mga kapatid tayo lumakad. Sa gitna ng ating mga storm sa buhay. Marami tayong storm mga kapatid. Amen? At ang storm na yan, hindi yan magtatagal sa atin. Si Lord natin mga kapatid, ang storm na yan mga kapatid, hindi yan permanente sa buhay natin. Pero ang ibibigay ng Lord na reward mga kapatid, sa paglakad natin sa gitna ng pananampalataya, sa gitna ng storm, sa pananampalataya natin, yun yung permanente na ibibigay ng Lord sa atin. At yun yung dapat na makita natin. At ang storm mga kapatid, sabi niya dito, sabi niya, trials with courage and determination in life, a storm can take many forms. Maraming klase ito mga kapatid. Personal struggles, health issue, financial difficulties, or relational conflicts. So sa mga nabanggit na ito mga kapatid, kung saan tayo dito, in-encourage ko kayo na huwag tayong bibitaw sa Panginoong Diyos. Amen. Bagkus tumayo tayo mga kapatid na kasama natin ang Diyos. Dahil isipin natin, napakabutang Diyos natin, mag-celebrate tayo ng 7 years. Amen? At hindi lang dyan magtatapos mga kapatid. Lifetime na to sa atin na mag-celebrate tayo ng kabutihan ng Diyos. Amen? Declare mga kapatid. Kung dito natin i-celebrate ang 50 years anniversary ng Solim sa Saudi, why not mga kapatid? Kung yan ang kalooban ng Lord. Amen? Amen.
Amen? Hallelujah. Kaya huwag tayong bumigay. Braving the storm. Ang tema natin mga kapatid, ang text natin, sabi niya, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Amen. Amen. Ito mga kapatid, ng text natin ngayong buwan. At sabi ng Lord, nangako siya na when you pass through the waters, bakit tubig ang kanyang ginamit mga kapatid? At sabi niya, hindi ko kayo, sabi niya, I will be with you. Nasayo ako lagi, nasayo ako anak. Maalala natin mga kapatid, yung mga Israelites nung dumaan sila sa Red Sea ba yun? Yung hinati ng Moses yung tubig mga kapatid. Yung hinabol sila ng Egypt, doon na rin tulad mga kapatid ang Lord. Na kahit dumaan ka man sa dagat, na isipin mo yung dagat, wala kang dadaanan. Hindi ka pwedeng makadaan mga kapatid pag wala kang bangka. Kung may bangka ka man, yung alon malalaki, tatayin ka pa rin. Kung wala kang barkong malaki, hindi ka makakadaan doon. Kung wala kang aeroplano, hindi ka makakatawid. So ang Lord mga kapatid, dyan tulad niyan, inayos ng Lord na maalala natin mga kapatid, kung gaano makapangaray ng Diyos natin sa mga struggle natin sa buhay. Na wala man tayong way out mga kapatid, wala man tayong kaparaanan, pero si Lord mga kapatid, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Sabi niya, I will be with you. Nasaya ako lagi. At ano ang nangyari mga kapatid doon sa Israelites? Dumaan sila sa dry land, sa gitna ng dagat mga kapatid. At yun yung nais ng Lord sa atin mga kapatid, buhay natin. Sabi niya, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, mga kapatid, ang sabi niya, fire. Ano yung fire mga kapatid na sinabi ng Lord? Amen? Ito yung mga kabigatan natin. Yung mga sasakit, mga kapatid, na pangyayari sa buhay. Amen? At kung dumaan man tayo sa ganyan, sabi, you shall not be burned. Hindi ka mapapasok. Amen? Kaya sabi niya dyan, you shall not be burned and the flame shall not consume you. Ganyan mga kapatid, magkapangarayan ng Diyos natin. Ang gawin lang natin mga kapatid, magtiwala tayo kay Lord. Amen? Dahil hindi niya tayo pababayaan. Ano man nang mayroon tayo, sabi Isaiah 42:6 is a powerful reminder of God's faithfulness and protection and encourage believers to face life challenge with confidence. Amen. Knowing that they are not alone, God's presence is a constant source of strength, guiding them through every trial and tribulation. Sa anuman meron tayo mga kapatid, si Lord meron sa atin yan. Hindi tayo pababayaan kasi pangako niya yan mga kapatid. Kahit dumaan tayo sa sabi, when you pass through the waters, kahit dumaan ka sa dagat, anak, kasamahan kita. At bibigyan kita ng way. Hindi man, ang akala mo man, wala ka ng pupuntahan, wala ka ng kaparaanan. Pero sabi ng Lord, ako anak, mayroon ako. At ang nais ng Lord mga kapatid, sa Kanya lang tayo magtitiwala. Amen. For I, the Lord your God, hold your right hand. Ang sabi ng Lord, it is I who say to you, fear not, I am the one who helps you. Amen. Kay buti ng Diyos mga kapatid. Alam niyo, ginagawa ko ito, inusturbo kasi ako ng may bayo, sabi, huwag mong isturbuhin. Amen. Kasi ina-enjoy ko mga kapatid yung salita ng Lord. Totoo yun. Kaya nakita ko kasi mga kapatid kung yung kabutihan ng Lord. Lagi ko man nakikita ang kabutihan ng Lord. Pero sa mga salita ng mga kapatid, pag makita mo yung pinakamensahe niya sa buhay mo, sa gitna ng mga storm sa buhay mga kapatid, nakaka-overwhelm ang ginagawa ng Lord sa buhay natin. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Pilingin sa inyong kalaban mga kapatid, mayroon kami pinagdadaanan ng aking may bahay. Pero ang sabi ng Lord, stand firm na. Wala man, sa akala mo man, wala ka ng paraan. Ang sabi ng Lord, ako anak, mayroon akong paraan.
In one of these days, ang sabi niya, si Lord, nangako man ako din tayo iiwan at pababayaan. Amen. Kaya doon ako mga kapatid nagtitiwala kay Lord. Doon ako sumasandal doon sa kapangyarihan ng Lord mga kapatid. Hindi yung kapangyarihan ng mga kung sino-sino lang. Dahil sa iyong nangako na hindi ka iiwan, sabi niya, kahit dumaan ka man, sabi niya, when you pass through the water, sabi niya, I'll be with you. Yun yung panghawakan natin na salita ng Lord mga kapatid. Yung pangako ng Lord. Just hold on to His word. At hindi tayo mawawala. Hindi tayo matatangay ng kung ano-ano lang mga storm na yung mga kapatid. Gaano man kalakas ang alon, gaano man kalakas yung sipa ng alon sa buhay natin, pag meron kang Jesus mga kapatid, hindi ka mawawala. Amen, hindi ka matatangay. So ang pag-usapan natin mga kapatid, Psalm 23, 1-6. Ito yung verse natin, nandito mga kapatid yung verse natin sa pasasalamat. Amen. At dahil ang sabi ng Lord mga kapatid, the Lord takes care of me like a shepherd with his sheep. I have everything that I need. Kung hindi tayo mga kapatid humiwalay sa Panginoong Diyos, sa gitna ng ating mga storm sa buhay, sa gitna ng mga problema rin sa buhay, anuman meron tayong dinadala sa buhay, masasabi mo na the Lord takes care of me. Amen. Dahil ipaparanas sa iyo ng Lord mga kapatid kung yung kabutihan niya, yung kapangyarihan niya. Sabi niya, like a shepherd with sheep, I have everything that I need. Hindi ka pakukulangin ng Diyos. Amen. Sabi, He takes me to a green field where I can rest. He leads me to streams of water where I can drink. Ito mga kapatid, maranasan lang ito ng mga mananampalataya, yung tao na hindi humihiwalay sa Diyos mga kapatid, sa gitna ng mga problema niya sa buhay. Hindi ito ipaparanas ng Lord sa mga tao na naniwala na sila, nakita nila ang kalawasan ng Diyos, pero dumating yung sipa ng problema, sipa ng kung anong meron man mga kabigatan, humiwalay sila. Hindi ito maranasan mga kapatid ng sinong gumawa ng humiwalay sa Diyos. Mangyayari lang ito sa isang mananampalataya, mangyayari lang ito sa buhay ng isang tao kung hindi siya bibigay, hindi siya bibitaw sa kabutihan ng Diyos mga kapatid. At hindi man ipaparas ng Lord yan kung hindi ka magiging matibay sa pananampalataya. Kaya sabi niya doon sa tema natin, braving the storm. At pag nagawa natin mga kapatid, ito ang ating maranasan. Ito ang kapalit doon sa anong meron tayong storm mga kapatid. Sabi niya dyan na He takes me to green field when I can rest. He leads me to streams water where I can drink. Amen. Hindi tayo mauuhaw. And He gives me new strength in my life. He is my guide to the right path. He does this to give honor to His name. Amen. Sabi dyan, I may walk through a valley that is as dark as death, but I will not be afraid of any danger. This is because you are with me. Lord, your stick and your shepherd pole protect me from danger. You prepare a big meal for me while my enemies watch. You put an olive oil in my head. You bless me so much that my cup is completely full. Ang doon sa ibang salin, sabayan dyan na my cup is runneth over, mga kapatid. Doon sa King James, sabi my cup runneth over. Amen. Ito yung King James natin. Amen. I am sure that you will always be good to me. You will love me all the days of my life. That will never change. I will live in the Lord's house for as long as I live. Ito mga kapatid ng salita ng Lord. Maraming salamat po Diyos sa salita mo na kaloob mo sa amin sa sandaling ito Lord God. I pray na bigyan mo kami O God ng tamang kaunawaan Lord God sa mensahe mo ito Panginoong Diyos. Kung paano mo Lord ginamit ang buhay ni David Lord God sa mga circumstances na meron siya nung araw Lord. The same thing kung paano mo siya iningatan at ginabayan hanggang Lord dun sa pagbalik na sa Lord God. The same thing din sa aming dalangin Panginoong Diyos. Lord, purin ka naglain ka. Sir Christ, Amen. Ito mga kapatid, yung sinulat ni David sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan nung panahon na down siya. Amen. Hindi niya mga kapatid kinalimutan yung kapangyarihan ng Diyos.
Ano man, yung nabasa ko na sinabi niya doon sa nung naranasan ni David, mga kapatid, alam mo yung kabigatan na naranasan niya, yung unan niya, basang-basa yun ng luha. Ganun si David, mga kapatid, ka-down, ka-depress si David nung araw. Basahin natin yung account ni David, mga kapatid. Ikaw ba naman magdamag kang umiiyak? Sabi niya doon na basang-basa yung unan niya ng luha. At ito, sa kabila nun, mga kapatid, ito yung kanyang sinabi. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang sabi ng mga kapatid. At yun din ang nais ng Lord, mga kapatid, na mayroon tayong pananampalataya doon sa kung mayroon po kay David. Saan man mayroon po tayo. Kung ihambing lang natin, mga kapatid, yung buhay ni David, yung napagdaanan ni David, mga kapatid, bago sa naging hari, walang-wala tayo sa kalangkingan ni David. Walang-wala tayo kahit yung sa dumi ng kuko, walang-wala tayo doon kay David, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Dahil ito, sa panahon natin, mga kapatid, we are well provided ng Lord because of Jesus, mga kapatid. Noong araw, wala silang ganitong buhay natin. Yung panahon ni David, mga kapatid. Lalong-lalo si David na yung buhay niya, kung saan nagtatago siya, nagbaliw-baliwan pa nga siya. Amen. Maraming pinagdaanan si David, mga kapatid, na hirap. Kaya kailangan natin, katulad ni David, braving the storm, mga kapatid. At ito ang ipaparanas ng Lord sa atin. Kung paano pinaranas ang Diyos, mga kapatid, kay David, itong Psalm 23, 1-6, ang Diyos ni David, ito yun ang Diyos natin. At ipaparanas din, mga kapatid, ng Diyos natin, ito sa panahon natin ngayon. Kapag tayo magtiwala sa Diyos. Amen? At ito ngayon, ang pag-usapan natin, ito yung gulay-gulayan natin, mga kapatid. The Lord is my shepherd. A journey of trust and abundance, mga kapatid. Kailangan natin na magtiwala sa Diyos. Ngayon, paano natin, mga kapatid, makamit yung abundansya na yan kung hindi man tayo magtitiwala sa Diyos? Kailangan ng a journey of trust, tapos equals abundance, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Lord sa kanyang salita, sa mismo nagsabi na I came that they may have life abundantly. At ngayon, paano natin, mga kapatid, matamo yung abundansya na yan kung hindi man tayo magtitiwala? Paano natin makamit yung abundansya na yan kung sa pagdating ng mga problema rin sa buhay, umiwas na tayo sa Diyos, himaway na tayo sa Diyos, mga kapatid? Ngayon tanong, paano natin makamit yung abundansya na yan? Never natin makamit yan kung hihiwalay tayo sa Diyos at hindi tayo magtitiwala sa Kanya. Makamit yan, ang abundansya na yan sa mga taong nagtitiwala. Sa kabila, sa gitna, mga batid niyang storm sa buhay na anong meron sa bawat isa. Yes. Amen? Kaya ang nais ng Lord, sabi niya dyan, the Lord is my shepherd. Yun ang sinabi ni David, mga kapatid. The Lord is my shepherd, I shall not want. Alam niyo, mga kapatid, ang nakit yung shepherd at saka yung sheep, isipin natin, i-picture out natin kung paano alagaan yung pastol, yung mga alaga niyang mga sheep. Di ba pinoprotektahan niya yan? Pinapainom niya yan. Pinapakain niya yan, mga kapatid. Ayaw niya na magutom. Ayaw niya na makita na payat yung mga sheep niya. Yung mga alaga niya. At pinapakuran na yan. Talagang lalagyan niya ng bakod niya. Pagdating ng hapon, ilalagay niya sa kanyang kulungan. Kinaumagahan, mga kapatid, ganun din. Ilalabas niya, ilalagay sa pastulan, kung saan nung mga malalagong damo at kung saan nung malinis na tubig at lagi siyang nakatingin doon sa mga pastul niya. At si Lord, mga kapatid, yan ang Diyos natin. Amen. At yan ang nakita ni David, mga kapatid, yung panahon na siya ay dumadanas ng distress, si David. Sa kabila, doon sa dinanas si David, ito ang nakita niya. Nagtiwala siya na sa the Lord is my shepherd. Sa kabila ng ating storm sa buhay, si the Lord is my shepherd. Siya ang pastol ko. Yeah. Dahil hindi niya ako pababayaan. Yan ang napicture, mga kapatid, na sinabi ni David. At yan din ang dapat na mayroon po tayo. Amen? Kung paano tumayo si David sa gitna ng kanyang mga distress sa buhay.
yun din ang tatayuan natin, mga kapatid. Na huwag tayong bigas. David acknowledged God is as his personal shepherd. Kaya sabi yan, a shepherd cares for his flocks. God cares for us, mga kapatid. Hindi niya tayo pababayan ng Lord natin. Hindi mga dito sa mundo, kung nakita ka, yung kaibigan mo, nakita ka na mayroon ka ng dinagdadaanan, ayun sabi niya, yung salita ng mundo na iwanan ka na sa ere. Kung wala ka ng pera, wala ka ng kaibigan. Mga kapatid. Amen? Yan ng mundo. Pero si Lord, mga kapatid, anuman yung wala ka sa mundong ito, yan yung meron ka kay Lord. Yun yung maganda na meron tayo sa Diyos, mga kapatid. Kaya, ang sabi niya dyan na God cares for us, His children. We are the children of God, mga kapatid. Sabi niya sa Psalm 103, sabi niya dyan, just as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. He knows our frame and is mindful that we are but dust, mga kapatid. At yan ang Diyos natin. Ano yung Diyos ni David? Yun din yung Diyos natin, mga kapatid. Kung paano na iningatan si David, ganoon din, ingatan din tayo ng Diyos. Amen? Ang number 2, restoration and rest. Sabi niya, He makes me to lie in green pasture. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Amen. Sa kanyang kalawalhatian, mga kapatid, gagawin niya yung lahat ng para yung ikabubuti natin. Kay restoration and rest. Kay Lord lang natin matagpuan, mga kapatid. Sabi niya na, leads me beside still water. Sabi niya, and He makes me to lie down in green pasture. Ano yung green pasture, mga sariwa na mga ano yan? Maganda man, yung sariwang damo yan. Kaya sabi ko kanina na, halintulad natin yung pastor, na titingnan niya kung saan yung mga malalagong damo at doon niya ilalagay yung mga sheep niya. At pakakainin niya doon at mabubusog sila. At painumin niya doon sa mga malilinis na tubig, mga kapatid. Kaya ayaw niya na magkasakit yung mga sheep niya, mga pinapastor niya. At ganun din ang Diyos natin, mga kapatid. Kaya sabi niya, He leads me beside the still water and green pasture, mga kapatid. Amen? Kaya nga tayo mag-celebrate na ng 7 years dahil ang Lord natin mabuti sa atin, mga kapatid. Amen. At hindi lang 7 years. Sabi ko kaya na kung 50 years, amen. Kung dito tayo, mga kapatid, gamitin ng Diyos in 50 years, in 60 years, in 100 years, amen. Kung dito tayo, mga kapatid, gamitin ng Lord na mabuksan mga kapatid natin sa labas, why not, mga kapatid, amen. Yes and amen ako dyan, mga kapatid. Gamitin tayo ng Lord dito, mga kapatid. Hindi mo sa Pilipinas dito gamitin. Malapit na yan. Malapit na tayong kalat-kalat dyan ay ipaglandakan ng Panginoong Hesus sa mga hindi nakakilala sa Kanya. Sa mga letter M. Amen. Magiging letter C, mga yan. Christian, mga kapatid. In Jesus' name. Amen. At may hayag ang kaluwalhatian ng Lord sa bansang ito. Sabi niya, we are reminded that God's guidance leads to a life of fulfillment and purpose. Kaya tayo nire-restore ng Lord, lagay ng rest ng Lord, mga kapatid. Amen. Rest and restoration that Lord provides, He leads us beside still waters, just as sheep need calm water to drink from. God leads us to place of refreshment and renewal. Kaya sabi ko kanina na yung mga meron tayong storm ng mga kapatid, hindi yan permanente. Amen. Pagdating ng araw, one of these days, sabi niya, leads us to place of refreshment and renewal. Mga kapatid, yan ang Diyos natin. Amen. And He also leads us in the path of righteousness, guiding us to make choices that align with His will. Number 3, overcoming fear. Ito, mga kapatid, marami dito sa fear na to ang nalalaglag.
Kahit Kristiyano ka, ano man yung katayuan mo, maraming nalalaglag sa fear na to. Dahil pukunti mga kapatid, bihira ang naka-overcome ng fear. At dito maraming nalalaglag sa fear na to. Halimbawa, katulad sinabi ko mga kapatid na yung problema mo ang akala mo wala ka ng way out, wala ng paraanan. Natakot ka ngayon. Hindi ka na dumalo. Sinisi mo na ang Diyos. Bakit Lord ako pa? Dumadalo naman ako Lord. Naglilingkod naman ako Lord. Tumatayo man ako Lord, nagpipres naman ako Lord. Dumating mga kapatid ang siniko ka ng problema. At tatakot ka tuloy. Marami mga kapatid nalaglag dito sa fear. Pero ang sabi ni David, sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hindi siya nag-alila, hindi siya natakot mga kapatid. Kahit dumaan man siya ng kamatayan, sabi niya, valley of the shadow of death, I will fear no evil. Sabi niya, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Yung tungkod mo, Lord, yan yung mag-comfort sa akin. Yan yung mag-alaga sa akin. Yan yung magliligtas sa akin. Ano man yung pumunta sa akin, nalalapain ako, yun yung tungkod mo, yun yung pang-protect mo sa akin. Yan yung si David, mga kapatid. At yun yung Lord din natin. Lord ni David, yun yung Lord natin, mga kapatid. As we journey through life, we may face challenging circumstances that evoke fear and uncertainty. However, we can take solace in knowing that God is by our side. Amen? However, sabi niya, and providing comfort and protection. Amen? Deuteronomy 31:6, sabi niya, be strong and courageous, do not fear or be in dread of them. For it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. Amen. Amen? Kay buti ng Lord natin mga kapatid. Nangako siya na hindi tayo pababayaan ni iwan. Sabi mo kanina na kung sa mundo na to, iwanan ka sa ere. Yung words na iwanan ka sa ere. Pag walang-wala ka na, iwanan ka na sa ere. Pagka lumapit ka, humingi ka ng tulong, at alam niya medyo mabigat, iwanan ka na. Yan ang mundo mga kapatid. Pero sa Lord natin, ano man yung meron tayong katayon sa buhay, sabi niya, He will never leave you or forsake you, yung sanang salita. Yan ang pangako mga kapatid ng Diyos. Sabi niya, abundant provision. Amen? Ito yung tema doon sa pasalamat natin mga kapatid. Ang ganda, no? Sabi niya, you prepare a table for me in the presence of my enemies. Wow, hallelujah. Amen? Gaano kabuti ang Diyos natin? I-picture mo kung gaano kabuti ang Diyos mga kapatid. At ito ang nakita ni David mga kapatid na Sky Lord. Sabi niya, you anoint my head with oil. My cup runs over. Overflowing mga kapatid. Nag-uumapaw. Sa kabila ng mga meron, si David mga kapatid, kaya ng Lord na pag-uupapawin yung pagpapala. Amen? Yan yung Diyos natin na meron tayo mga kapatid. Amen? You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head, sabi niya, with oil, my cup runs over. Amen? At yan mga kapatid, our cup runs over, mga kapatid, kung tayo magiging matatag. Amen? Pag magiging, ano tayo ba, yung hallelujah. Sabi niya, even in the midst of adversity, our God can make our cup runs over. He abundantly provides for our physical, emotional, and spiritual needs, even when we face challenge. Amen. Romans 8, sabi niya, for I consider that the suffering of this present time are not worthy comparing with the glory that is to be revealed to us.
Kasi yan ni Apostle Paul, mga kapatid. Amen? Dwelling in the house of the Lord. Last verse, mga kapatid. Amen? Sinong gusto, mga kapatid, na manirahan doon sa bahay ng Diyos? Lahat tayo, amen? Kung lahat tayo, mga kapatid, gusto manirahan sa bahay ng Lord, ang sabi ng tema natin, braving the storm. Huwag tayong bumigay, mga kapatid. Huwag natin isuko yung pananampalataya na meron tayo sa anumang meron tayong pagsubok sa buhay. Kahit na inakala natin na wala ng kaparaanan. Sabi ko nga, dito sa mundo walang kaparaanan, pero si Lord maraming paraan. He's a way maker God, mga kapatid. Amen. Sabi dyan, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Sabi niya, through our intimate relationship with Jesus, we have the assurance of His goodness and mercy throughout our lives. Amen. Hindi lang ngayong araw, hindi lang bukas. Throughout our life. And as a believers, we have the hope of eternal life, dwelling in His presence forever. At si David, sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa anak lang niya natin, mga tagpuan, mga kapatid, makakamit ang buhay na walang hanggan. Wala nang iba. It's the gospel, mga kapatid. It's the good news. Ang sabi ng Romans, the gospel is the power of God to salvation to anyone who believe. At wala nang iba. Kung gusto mong manirahan sa bahay ng Diyos, come to Jesus. And David said, sabi niya, better is one day in your court than 1,000 elsewhere. I would rather a good doorkeeper. Tiyan mo, mga kapatid, si David. Mas gusto niya na yung magiging tagapagbantay na lang doon sa doorkeeper. Sabi niya, in the house of my God, than dwell in the tent of the wicked. Ano man naman ang mapapala mo, mga kapatid, sa mga tent, yung mga magagandang bahay, kung ang kasama mo naman ay wicked, mas mainam na yung ikaw na yung tagapagbantay, security, doon sa bahay ng Diyos. At least nandun ka sa perimeter ng bahay ng Diyos, sa harapan niya mismo. Amen? At ito, mga kapatid, si David, sinabi ni David na gusto ko na yung mas maganda, yung isang araw lang. Better is one day in your court, O God, than 1,000 elsewhere, kung saan man. Amen? So, conclusion. Gusto mo mag-conclusion na tayo, mga kapatid? Amen? Conclusion. As we reflect on Psalm 23, 1-6, we are reminded of the unchanging truth that God is our loving shepherd, guiding, protecting, and providing for us. In Him, we find rest, restoration, and abundance, mga kapatid. Praise the Lord. And even in the midst of challenge, we can trust in His presence and experience His provision. Let us hold on. Tandaan naman yung word, hold on to His promises and live with the confidence that comes from knowing we are cared by the Good Shepherd. Amen? May we continue to seek His guidance and dwell in His house forever. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God loves you, mga kapatid. Jesus loves us. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah.